Kung ikaw ay Katoliko na binubudol ng ibang sekta sa pagsasabing ang turo ng Iglesia Katolika tulad ng silibasi ay turo ng Diablo, pakinggan mo ito. Hindi aral ng Diablo ang silibasiya. Ito ay kusang handog kay Kristo. Ayon sa Catechism of the Catholic Church 1579, ang silibasiya ay tanda ng sarili na pag-aalay sa Diyos para sa mas ganap na paglilingkod. Kaya ang silibasiya ay hindi sumpa, kundi isang handog na pag-ibig. Ang sabi ni Jesus, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Matthew chapter 19 verse 12. Sa madaling salita, si Kristo mismo ang nagturo ng ganitong pagpili. Paano yung mga alagad ng simbahan na nagkasala? Kung sabagay, sa mga apostoles mismo ni Kristo nga ay merong tumalikod. Perpekto ang pagkapari ni Jesus, pero ang mga tinatawag sa pagkapari ay hindi perpekto at patuloy pang hinuhubog. Ang sabi sa Biblia, ganyan ang ating pinakapunong pare, banal, walang sala, walang dungis. Hebrews chapter 7 verse 26. Sa madaling salita, si Jesus ang ganap at tayo ay work in progress. Hindi sapat ang silibasiya lang. Tinatawag sila sa celibate chastity. Ito ang paalaala ng Catechism of the Catholic Church 2349 tungkol sa kalinisan or chastity ayon sa estado ng buhay. Ang sabi sa Biblia, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, umiwas sa pakikiapid. Sa first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 4, verses 3 to 4. Ibig sabihin, ang silibasiya ay dapat kabiyak ng kalinisan. Paano pala intindihin ang first letter of Paul to Timothy chapter 4 verse 3 sa Biblia na nagsasabi, may mga nagpipigil sa pag-aasawa? Iyan ang babala laban sa pilitang pagbabawal, hindi sa kusang loob na pagpili. Kaya ang silibasiya ay hindi utos na masama, kundi isang malayang pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa madaling salita, ang silibasiya ay turo ni Kristo, hindi turo ng Diablo. And may God rebuke him, we humbly pray. Saint Michael, pray for us.